Pagkagising ko nga ng 8:30, nilabas ko nga sa freezer yung binili kong beef kagabi sa Alaba para palambutin at mahiwa-hiwa ko. Ito ginagamit ko nga to sa beef biryani nga namin. Then meron ngang nag-message sa page nga namin na magpapareserve nga siya ng whole chicken at 2 beef biryani. Kaya nag-note na nga ako para hindi ko nga malimutan. Bayad na rin kasi siya through GCash, pati nga yung DF binayaran niya na rin. So yun nga, iaabot ko na nga lang sa rider kapag pinik. Bandang alas 12 nga nag-open na nga kami at nagsala nga ako ng beef at saka chicken biryani. Kapag ka nagluluto nga ako, pinag-iisa ko na nga siyang pakuluan. Then pagkatunog nga ng pressure cooker, mga 7 minutes lang kinukuha ko na yung chicken. Pag sinabay ko kasi siya sa beef, madudurog din. Sa beef kasi kapag ka pinakukuluan ko talaga siya sa pressure cooker, umaabot din siya ng 15 minutes para talagang malambot yung karne niya. Malaking tulong talaga yung pressure cooker nga sa pagpapalambot nga ng meat ng beef nga namin. Pag wala nga yun, sigurado aabutin pa talaga ako ng 1 hour sa pagpapakulo pero hindi pa yun masyadong malambot. Yung kapitbahay ko nga dito na magkakaroon nga ng massage spa. Akala ko nga mag-o-open na nga sila last Monday. Yung pala hindi pa kasi dahil palang i-renovate. Nainip nga siya kaya pumunta nga siya dito sa amin para nga makipagkwentuhan. Bago nga siya umuwi, nagmerienda muna siya dito sa amin. Yung lagi nga niyang binibili dito, nachos at saka beef burger. Sarap na sarap din kasi siya doon. Yung isa ko nga follower na lagi nga nanonood ng mga video ko. Bumili nga siya nung nakaraan ng inasal na hinaluan nga niya ng basmati rice. Yun nga, nasarapan nga siya at pumunta nga siya dito kasi may dinaanan din daw siya dyan sa may Mercury. Pero taga San Pedro talaga siya nakatira. Nakakatuwa nga at nakarating nga siya dito sa amin. So yun, kasama nga niya yung kaibigan niya at bumili nga sila ng chicken biryani. Si Rose, ayan na siya. Pumunta na siya dito. Oh, sige, pagpunta nyo dito pag magpamassage kayo. Oo, sige, napapay-ingat kayo. Ingat! Mag-aalas 6 nga ng gabi, natapos na nga namin yung pa-reserve nga sa amin na whole chicken at 2 beef biryani. Nag-request nga siya na lagyan nga ng sibuyas yung whole chicken. Sabi nga sa akin nung umorder nga nito, para nga daw to sa anak niya kasi birthday nga. Kaya nilagyan nga namin ni Geraldine ng sticky notes na binabati nga namin siya ng happy birthday. Sa sobrang busy ko nga at ang dami ko pang mga iniisip, nung nagpabook na nga kami sa rider at pinick up na nga siya, hindi ko nga naibigay yung DF. Kaya nag-chat nga sila sa akin na bakit daw hindi ko pa daw binayaran yung DF. So yun, nagpaliwanag ako na nalimutan ko. Then dumating na nga yung in-order ko online kaya in-unbox ko na nga siya isa-isa. Dahil nga magdadagdag na naman kami ng bagong pagkain nga namin. Yun nga yung shawarma kaya para dun nga to. Medyo malaki nga lang yung nakuha kong wrapper. Kasi yung pita na nabili ko 7 inches siya and yun naman din talaga yung pang regular na shawarma. Then yung nabili ko ang wrapper parang 10.5 nga to. Nag-try na nga kaming gumawa. Si Geraldine na rin nga yung gumawa ng white sauce. Then ako naman yung para sa ground beef. Pinalasahan na nga sa akin ni Geraldine yung white sauce. Ako naman, pinalasahan ko rin nga sa kanya yung beef. Hindi naman kami nagbobolahan, pero parehas naman kaming nasarapan. So yun, syempre, ibibenta namin to, kaya kailangan talagang masarap at magugustuhan nga ng mga customer. Kapag ka ganito may bago ka kaming nilalabas na bagong pagkain na ititinda, tuwang-tuwa nga si Geraldine kasi nga, kami nga yung unang kakain. Ako kasi mahilig din talaga akong mag-explore ng mga pagkain at mahilig din talaga akong kumain. Kaya alam ko kung ano yung masarap o hindi. Tayo nyo na. Parang na kayo nasa shawarma shack. Masarap yung garlic sauce. Oo nga. Ano ba? Man. Sarap. Ang sarap. Guys, ang sarap niya. Promise. Nung bumili nga ako ng pita, pinasobrahan ko nga siya ng isa. Yung sukat na 6.5 nga yung pinasobra ko. Para makita ko rin yung difference niya dun sa 7 inches. Nakadalawang subok nga kami kasi yung unang pita na ginamit nga namin medyo matigas. Hindi ko alam kung nasobrahan ba siya sa pagpapainit. Kaya dun sa pangalawang subok nga namin, umokay na nga siya. Isang buong shawarma na nga yung kinain namin kasi hinati nga namin yung 2 sample na ginawa nga namin. Sa isang shawarma pa nga lang nga talagang mabubusog ka na rin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!